What's up mga boss? Yan, we are back for another video, no? So yan, may nagpadala sa atin ng sponsor, no? So may nagpadala sa atin ng suporta, no? So more on tech to. So upgrades, internal upgrades ng mga unit natin, AEG, no? So for electric airsoft, no? O yung mga baterya, no? So yun, shoutout sa inyo lahat. Yan, Jan Mangundayaw, Savage Airsoft, no? Yan, shoutout sa mga naka-subscribe sa atin, no? Bilis natin dumami. Yan, salamat, no? So ito, another, tech builds, no? So, pinadalan tayo ni T238. Yan, shoutout and thank you T238 na Mike. Thank you kasi yun, pinadalan nila tayo ng support, no? So first collab namin to. So for now, ito yung pinadala nila kasi yun nga, first collab sa Savage Airsoft. So buksan natin, unbox natin. Galing to ng nung tinrack ko, China eh. Galing eh. So kahapon to dumating, nasa gitna tayo ng bakbakan yan. Medyo kare-recover pa lang natin sa bakbakan kahapon. So yun, dumating to kahit linggo may nag-deliver, so nagtaka ako, no? So yun, open natin guys. Sabay-sabay natin to i-unbox. Tara, lapit kayo dito para yan, makita nyo, no? So yan, mukhang tape pa to ng custom. Mukhang binuksan to ni custom, no? Ayan, no? Kasi syempre, tine-check nila yon, no? Ayan. So yan, yan pala yung yan yung tag. So talagang galing siya sa ibang bansa, no? Yun, ang gaan niya guys, ang gaan niya, no? So hindi ko alam kung ano to. Check na lang natin. Shoo! Yun. So check natin to. Open natin. Hindi ko baka mamaya masundot, baka may maselan na rito na package. Yan. So, pala to, hindi pala to unboxing, unbubble wrapping pala to. So, yan. Yun. Satayin na natin to. Uy, ano to? Mukhang maganda-gandang pang-upgrade to Guys, si T238 pala, one of the expensive pagdating sa mga parts, sa airsoft natin. Wow. Boom. Yan. So, what do we have here? We have a T238 brushless motor, no? So BL480. So ito yung 48,000 RPM nila, na top of the line nila ngayon na motor, no? So ito yung may features na may selector, no, na pwede mo siyang i-50% or pwede mo siyang 100%. So meaning to say 100% is 48,000 RPM, then pwede mo siyang i-down, i-switch sa 50%, which is 24,000 RPM lang, no? So 48,000 RPM divide 2, so yun, 24,000 RPM, no? So malakas, no? So top of the line. Ang maganda, sobrang gaan niya, the way na 48,000 RPM siya. So brushless motor, expect natin dito is tahimik. Tahimik siya, tapos powerful syempre, no? Tapos yun, check natin kung pwede to sa DTU, no? So yun, do not use other brand ETUs, no? So yun, sabi niya, do not use other brand ETUs. So meron din kasing sariling ETU at MOSFET si T238, no? Sobrang nila pagdating sa tech, sobrang lalim nila, no? So yun, do not power the motor in an unloaded state. So hindi mo siya pwedeng na unloaded siya, no? Kailangan loaded lagi. Do not reverse connection of positive and negative. O yun, yung mga poles niya, no? So meron naman indicator kung ano yung positive and negative. Sa AEG natin, negative is black, then positive is red, no?
especially ENC silver wire, medyo nakakalito, pero tignan nyo lang maigi yung cable nyo dyan. Meron tayo dyang silver wire na may linya na red, so yun yung positive, no? Ngayon sa motor natin may nakalagay rin naman yan, may indicator yon na positive and negative, no? So be careful kasi yung ibang ETUs, MOSFET or ibang motor like this one, maselan, no, sa polarity. So kailangan tama lagi yung installation, no? Then do not use batteries greater than 12.6 volts, no? So yun, yun yung kailangan nating sundin, no? So T238 BL480 brushless motor, 4380 kV. So yun, ito nga yun. Ito nga yung pinaka top of the line nila ng motor, no? Ang cute lang, ang gaan, sobrang gaan, no? Nakakatuwa kasi yung usual na ano ko, mga budget build lang naman yun, mga budget meal build. So di pa ako nakapag-build ng gato. So talagang blessed tayo for the opportunity na naging part tayo ng T238 family, no? So yun, first collab, kaya ito lang muna yung na-send nila or kaya nilang isupport sa atin. Then the rest, pagka okay naman yung nagawa natin o nagampanan natin yung role natin, which is ipakita, i-feature sila, ipakita yung installation, yung tech guide. So yun yung gagawin natin, no? Isa tayo sa pinagkatiwalaan ni T238. Nakita niya yung mga tech builds natin, nakita niya yung mga build natin, nakita niya rin na naglalagay tayo ng ETU. So yun, nagkausap kami, then ito pinadala niya, no? So syempre meron na tayong brushless motor. Ano yung terno niya, no? Mamaya natin i-open, pakita ko muna yung dumating. So this is T238 B2 na B2 quality na DTU. So DTU is digital trigger unit, no? So for B2 gearbox, no? So ayan, expect natin baka ilagay ko to dun sa bagong build natin na RIS2, no? Na MK18 na RIS2, no? Baka doon natin ano, which is this one. So gagawin ko kasi siya DMR build, so 500 FPS na walang full auto. So kasi ito napo-program to, no? Programmable to, tong digital trigger unit na to. So DTU, no? Buksan natin, ito yung magiging terno niya, no? Kasi maganda nga yung motor mo, maganda yung pagkaka-setup mo. So, kailangan, siyempre, huwag kang gagamit ng mga ordinary switch lang. Kailangan naka-DTU, ETU, MOSFET, no? So, ayun, ito yung pinaka-best tandem sila, no? So, yun, ano natin. Yung gear naman, ang gagamitin ko is T238 na spiral 18:1 para dun sa DMR build. Doon sa magiging build guide natin o yung tech guide natin for this set, no? Parating pa lang yung gear natin na T238 spiral 18:1, no? Yun yung gagamitin natin. So parating pa lang siya, hopefully dumating para ma-setup na natin, mapakita ko sa inyo. So for this content, unbox muna natin, and yun, thank you so much T238, Mike, thank you. Alam kong komplikado magpadala rito sa Pilipinas nung mga ganitong produkto, pero nagawa ng paraan. Sobrang bilis dumating, then talagang grabe yung support nila. May nagme-message sila, no? So yun, open natin guys, open natin, no? So yan, open natin. Yan, no? Diba? Parang nag-unboxing ng Rolex, no? Ang gaan niya, nakakapanibago. Wow! So that is the beauty of T238 48,000 RPM BL480 motor, no? So brushless motor, sobrang quiet niyan, sobrang tahimik niyan, powerful, no? So yan, meron pa siyang kasamang tools, no? So ano itong mga kasama niya, no? Inside the box may mga plugs, no? So may plug siyang kasama, and shrinkable tube, no?
So, tapos meron siyang kasamang T238 na tools, no? So, I think pang palit to nung pinion gear, no? So, this one is, wow, first time ko makahawak ng ganito, no? Napakaganda, oh. Yan, no? Build quality, grabe. Markings, no? Sobrang, yan, talagang fine engraved, no? Tapos, yun, T238. Yan, may serial number. The positive, indicator, so yun yung positive and this one is negative, no? Napakaklaro, no? So yan, T238. Tapos makikita nyo wala na mga wire dyan and everything, no? And wala yung cute na butas dito. Yan, build quality, grabe. Yung detalye, grabe, solid nya. Yan, napakagaan nya, no? So, syempre, made in China, tama, nakita ko nga yung origin is, yung pinion gear. Yan. Grabe to. Yan, hindi mo magagalaw kasi powerful yung motor, no? Tapos, yan yung kanyang spring, pinion gear. I think, this one is pang magpapalit ka ng pinion gear, no? Yan. So, okay. Pagka na-damage yan, pwede mo siyang palitan, no? So, this one is nagtumatagal tong motor na to. Talagang parang industrial na siya, parang gano'n na yung datingan niya, no? So, ito, I think nandito yon, hindi ko pa ganong na-review. Ayun. Ito yung, may nakikita kayo, negative and plus button, no? So, plus button and minus button. So, yan yung configuration ng, yung settings niya, 50% or 100%, 24,000 RPM or 48,000 RPM. Yun yung switch niya, no? So, innovation wise, yung quality, ganda kasi first time ko nakaano ng motor na-adjust, no? Na-adjust siya. So, ganda ng no? Alam mo yun, for me na nagbi-build lang ng mga budget meal build kasi syempre we are Filipino, yung iba tinatawid lang naman makapag-setup ng unit, di ba? Yung iba nga hindi talaga kaya. So ako, nag-isip ako ng mga build na yung abot kaya lang, na kaya naman tapatan yung mga high-end build, no? So ako, honestly speaking, first time kong nakahawak nito, first time kong nakakita nito, no? So, the way I review it, kayang-kaya natin to patakbuhin. So, nakakatuwa lang, no? Kasi naging blessed tayo para mabigyan nito, no? Mabigyan ng opportunity to have this item, no? So, yun. Check naman natin. Ganda yung niya, no? Gusto nyo comparison? Comparison tayo, no? Meron ako dito, I think, so, ito yung, ayan. So, ito magandang comparison kasi unbranded, no? So, walang brand to. So, this is the regular motor, no? So, this is the regular motor. Meron siyang mga ganyan-ganyan dyan. So, may coil, di ba? May coil siya dyan. Tapos yan, no, yan yung pinagkaiba, no? So, di ba? So, indicator nito, yung positive, this yan, yung may kulay na yan, no? Ito, this one's negative, yung walang kulay na pole, no? So, yan. Yan yung likod. Tapos, build quality nga, ayan, no? Ito, sealed na, no? So, yan yung difference between the two motors. So, yan. This is the regular AEG motor. This is brushless motor, no? T238 brushless motor. So, yan, no? Malayo, no? Medyo malayo yung quality. And build nila, no? Malayo. Ayan, no? Yung itsura and yung kung paano sila binuo, no? Yan, malayo. Okay? So, yan. I think mag-a-adjust lang tayo dito kasi okay, magkasing haba lang sila, guys. Size comparison. Ayan, magkasing haba lang sila. Ayan. Nakakaduling lang kasi akala mo mahaba to dahil merong puwitan, pero ayan. No? And parang may napansin ako. This is metal. Ayan, no? Dumidikit.
Siya hindi, oh. Ang kulit no, no, na-amaze ako, no. Ayan, oh. This is magnet, then this is wala. So, yun yung brushless motor, no, guys. So, yun. Malaki rin yung ano, ito is parang pag ang motor nagiging high torque or high speed, mabigat. Ito, top of the line, 48,000 RPM, ang gaan niya sobra, no? So, yun yung malaking difference nila, no? So, yun, set aside natin yan. Nagkaroon tayo ng slight preview dun sa ating comparison, no? So, ito, punta naman tayo dito. So, this is the digital, T238 B2 quality na digital trigger unit, no? So, yan, for B2 gearbox. So, ito, magpapatakbo rito is ito, no, kumbaga kung sa computer, sa desktop natin o sa laptop or siya yung processor, no. So siya yung processor, siya yung mag-uutos dito kung paano siyang tatakbo, no. So ito yung magiging utak niya, no. So yun ngayon ito, guys, dapat maingat, sobrang technical nito i-install kasi may mga experience na rin tayo na nasusunog, ganun, may maselan yan. So check natin kung ano yung magiging kalalabasan. Pakikita ko sa inyo ng kung paano i-install, no? So open natin yan, no, sealed na sealed. Again, guys, gusto ko lang magpasalamat din sa inyo sa suporta nyo, no, sa panonood nyo sa amin. Yan, dahil sa inyo, nadidiscover tayo ng ibang brand, no. Hopefully, dumami pa, no. So, yan, yun, no, slide up lang, oh. Yeah. Katuwa, no. So, T238, this is the, T238 DTU. So, yun yung manual. Hopefully, may English, no. Hopefully may English. Ayo, may English naman. May English. Kinabahan ako. Kasi ang hirap po. Tingnan mo. Di ba? So, yan. May English. So, ito yung kanyang manual, no? So, yan. Nandiyan yung kanyang ayan, no? Basahin mo yan. Yung mga warning na yan. Kailangan niya. Tapos, attention. Bigyan mo attention. Tsaka description. Yan. So, yan. Yan yung kung paano tumatakbo, kung paano mo mapapatakbo, no? So, tuturo natin yan, gagawa tayo ng video about dyan. So, tech side na naman. So, yun, no? Yun yung niya, oh. Lalagay mo siya doon. Tapos, lalagay mo ngayon yung gears and trigger mo. Then, yung, syempre, yung compression mo, yung piston, cylinder, tapos yun yung T238 na motor, no, nasa grip yan, so yun, papasok siya dyan. So siya talaga yung mag-uutos sa lahat, no, siya yung mag-uutos nung timing ng motor para i-engage to, patakbuhin tong mga gears na yan papunta dun sa engagement ng piston, no. So syempre from there, yan, nandyan yung bibis mo. So, chamber na yun nandyan, no. So, yun. Hopefully, nakita nyo. And, syempre, install naman natin siya, no. So, yun. Facebook page, yan. Facebook page ni T238. Yan. Yan. So, pwede kayong humingi ng tech support sa kanila. Actually, responsive. Sobrang responsive. Syempre, search nyo website nila para makita nyo ibang products. Ang dami. Meron mga bagong labas nila ng products like automatic loader, mga ganon. So, automatic BB loader, yon, ang dami. Tracers, tapos meron silang tracer na may chrono na, ang galing. So, yun, ganon kalalim yung T238, no? So, yun, ano to? Wow, patch. Yeah. So, this one is para kung bata, no? Kasi, alam mo, guys, talagang ngayon lang ako nakahawak nito, no? Nakapag-build ako sa mga clients, pero yung personal build, ganda ng patch, no? Although hindi ko alam yung nakasulat niya, T238, T238 lang. Tapos meron siyang cute na stickers, yun, no, may kasama siyang sticker, no? Tapos ito na, iyan na yung mga ganyan, no? Yan.
So meron siyang adapter or plugs. Tapos syempre shrinkable tube and terminals. Yan, terminals. May kasama siyang terminals. Ha? Buksan nga natin. Yan, isa-isahin natin, no? So ano gamit netong itong huli. Ito pinaka-importante sa lahat dyan. Alam nyo kung bakit? Label, no? Label yan. Yan. Para may guide kayo or may tanda kung ano yung positive, ano yung negative. So, ito, terminal, male and female, Tamiya terminal, no? Yung tinatawag nilang Tamiya plug, no? So, may eksaktong tawag dito nakalimutan ko kasi hindi mo pwedeng mention na Tamiya or something kasi sa airsoft nakilala siya bilang Tamiya plug pero ginagamit sa computers may mga ganito rin and everything. Tapos yan, terminal yung wire diyan, ipit mo siya diyan, tapos syempre ito papasok mo, depende, bibigyan ka ni T238 ng option, no, kung i-install mo yan, no. So yun. Ito, alam naman natin nasa no, sa battery, no. So yan, ito naman shrinkable tube, pag nilighter mo yan, magsi-shrink yan or liliit, ano ba Tagalog nun, no. Tapos yan, meron siyang washer na kasama, no. So set aside natin. Tapos punta na tayo dito, no. So wow, di ba yung quality na ito sa mga nahawakan ko, no. So this is the Digital Trigger Unit or DTU T238, no. Sabi ko nga sa inyo, optional lang to or kung para saan yan. Pwede rin kasi sa mga RC car, yung mga remote control na mga sasakyan ng kineme, pwede yun dyan. Tapos eto for airsoft, syempre DINS plug. Alam na natin, dyan natin nilalagay o sinasalpak yung battery natin. Then eto, sa gel blaster to. As far as I know, sa gel blaster to, no, ginagamit tong dalawang wire na to. So, i-disregard natin yan. Pwede natin i-cut yan or sobrang technical, i-unsoldered natin o tatanggalin natin sa hinang, no? Kasi hindi siya kasama dun sa setup na gagawin natin, no? So, ito yung nakalagay naman sa motor. Yan, ito yung nilalagay natin dito, no? So, etong black is negative, gagawin natin, yan naka-plug, yan, tutusukin mo yan dyan, yan, okay, sobrang virgin, yan, ang hirap pumasok. Tapos, yung red, doon naman sa positive yan, ito, yan, yung positive na yan, so, yan, ganyan, so, negative yung black, no, so, yan, tapos, eto, yung ilalagay natin doon sa gearbox, ilalagay mo yan. So may mga compatibility ano siya, may compatibility something siya doon sa mga gearbox. So pwede mong i-dremel yung gearbox mo or modify mo para mapit mo siya, no. So hindi lahat kasi ng brand like Lonex, ENC, magkakaiba yung GNG, magkakaiba sila ng design ng gearbox, no, nung layout. Tapos eto, yan. Eto, PCB lang siya, guys, ha. PCB board lang siya. So talagang maselan, naka-expose lahat ng chipset, naka-expose lahat ng capacitor and resistor niya, no. So sobrang technical, no. Airsoft lang naman ako, tas may ganyan. Tapos eto yung switch, guys. Ngayon yung switch, may switch or selector switch tayo, yung selector plate. Yan. Ngayon, dyan yun, ayan, lumulubog yan, ayan, no. Pag tinamaan, alam niya magpo-full auto siya or ano. Tapos dyan din yung nakukonfigure siya, no. Yan. May ETU like Nebula ETU na configure siya dyan. So eto, this one is T238, designed for their motors and sariling gawa nila. Iba naman yung function niya, no. Tapos as far as I know, sa trigger to kino-configure o pino-program. Yes, programmable po, no. So ito yung kinakalabit nung trigger. Yan, sa trigger and sector gear, no. So yan, marami tong ano function na ano yung kakaiba o sobrang technical, no. Yan, diyan yung tatamaan ni ano sensor ni trigger at saka ni sector gear. Sector gear yun yung kumakapit doon sa between the switch
and doon sa gears and doon sa piston, no, sa piston body, no. So yun, turo ko sa inyo kung paano to install, pakita ko sa inyo kung paano to install, tapos kung paano yung trabaho niya and paano siya pinoprogram, kasi yes, sobrang technical. Yung airsoft mo napo-program na, no, so programmable DTU po siya, no. Pwede siyang mag-burst, pwedeng yung full auto niya, yung full auto na sagad, pwedeng burst lang from 1 to 10 something. Then pwede siyang mag-binary, like yung pag pinindot mo puputok, pag binitaw mo puputok, and pwede siyang yung mga spam trigger, yung tipong yung trigger pagka pinitik-pitik mo lang ng ganun, nagre-respond or pumuputok siya, no. So yun, for now, set aside natin sila. Tapos magre-ready tayo ng unit or ng gearbox na pwedeng pag-installan natin. Tapos magano tayo ng before and after. Although yung paglalagyan ko is upgraded na to, upgraded na siya, pero hindi ganito ka-technical, no. So yun, yung iba na panood, sorry guys, alam kong medyo malalim na to. Yun nga, yung iba mapapano, ba naman yan, gusto ko lang naman mag-airsoft, ba't may ganyan, di ba? So, ito po yun, yung mga nakakasama nyo po sa field na, ba't gano'n, yung akin hindi abot, siya abot niya ako, ba't gano'n, siguro taas ng FPS, no, siguro lakas ng baril nun, hindi ho gano'n, no. May mga technical na build po, meron pong ganon. May mga gumagastos po sa upgrades ng libo-libo, no? Like this one, as far as I know, parang around it costs 10,000, ganon. As far as I know, nasa 10,000 or 12,000 pesos po ito. Ito, as far as I know. Then ito is around 5K, ganon, parang ganon, ha. Iba-iba kasi yung model, iba-iba. May B2, B3, may mga ganon. So tulad nito, nakasulat sa kanya sa PCB niya, ayan, o. Ayan, T238 digital trigger unit, B2 quality. Tapos yan, kung gusto mo ng guide at saka yung full model niya, visit ka ng t238.net. Yan. So yan, o, 'di ba? Sobrang ano, no, detalyado, no. So yan, ba't ganito ko hawakan? Kasi nakapaka ako, may static tayo. Static is yung kuryente ng tao sa katawan. Pwede yung magkaroon ng problema pagka yan. Kaya naka-non-static tayo na mat, no. So yun. Balik tayo sa topic, guys. Yes, malaki po yung kinalaman ng upgrades, hindi yung laging tulad niyan pagka sinasabi nung iba, madaya FPS mo, malakas yung spring mo, ganyan, di ba? Pero sa totoo lang, upgrades po yun. Doon nagkakatalo yung tamang compression, function ng unit, ganyan. Tapos, tawag dito, yung magiging responsive yung unit, no? So, yun, maraming gumagastos sa ganon. Then, papaliwanag ko sa inyo yung difference ng stock unit to upgraded unit to technical upgrades unit, no, sobrang lalim. So yun, okay tayo, balikan ko kayo, bibuild tayo ng T238 build, no. So yun, shout out and thank you T238, Mike, thank you so much, Mike, for making this possible, no. So thank you, shout out sa mga subscriber natin, maraming salamat, God bless po sa inyo, ingat po tayong lahat, thank you.